Papipirmahin umano ng bagong kontrata si Kai Sotto sa ibang team sa Japan B-League sakaling tuluyang bumulos ang Koshigaya Alphas sa second division ng liga. Hindi na raw naman umano makukuha pa ng ibang team sa KBL si Justin Baltasar, bunga ng mga naunang pangyayari sa kontrata nito, at si Coach Yang Giao tila inihahanda na ang mga batang players para sa magiging mainit na bakbakan ng kanilang kampanya. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Ayon sa lumabas na ulat, walang planong paalisin si Kai Sotto ng mga humahawak dito sa Japan B-League. Option umano ng handlers ni Kai, papirmahin ito ng bagong kontrata sa ibang koponan sakaling bumaba ang Koshigaya Alphas sa second division ng liga. Narito ang report. Tutukan natin ang report ng Spin.ph staff sa Spin.ph. Ang mga handler ni Kai Sotto ay kasalukuyang pinag-iisipan ang kanilang option. Lahat ay may layuning mapanatili ang Gilas Pilipinas big man na naglalaro sa top tier division ng Japanese Professional Basketball League. Ibig sabihin, kung sakaling bumaba ang Koshigaya sa second division, mas malaki ang possibility na pumirma si Sotto sa bagong koponan para sa kanyang ikalimang taon sa Japan sa darating na 2026-2027 season. So mukhang malinaw naman yung direksyon ng kampo ni Kai, di ba? Kahit nahihirapan ng Koshigaya at may posibilidad na bumagsak sa second division, ang plano panatilihin si Kai Sotto sa loob ng B-League. Ibig sabihin yan, mas priority nila ang continuity at development dito sa Japan kesa sumugal agad sa ibang liga. Hindi biro ang desisyong yan mga playoffs dahil may ibang option naman na pwedeng tahakin. Kung susuriin, parang iniiwasan muna ng kampo ni Kai ang biglaang paglipat sa ibang liga. Like for example, dito sa KBL. May mga usap-usapan din na sana bumalik na lang siya sa Australia para sa NBL. Pero kung babalikan natin ang naging stint niya dito sa Adelaide 36ers, hindi rin naging consistent ang resulta doon, di ba? Kaya posible na hindi yun ang maging option niya ngayon. Maganda rin na nakatuon sila sa top tier competition dito sa Japan. Kahit magbago ang team, ang mahalaga nananatili siya sa mas mataas na antas ng laro kung saan tuloy-tuloy ang exposure laban sa quality imports at locals. Ito ang klase ng environment na makatutulong sa kanyang growth bilang isang international caliber big man. Sa ngayon, wait and see muna talaga ang sitwasyon ni Kai Sotto, lalo na't hindi rin siya nakasama sa huling window ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand at sa Australia. Maraming pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, pero malinaw na ang kampo niya ay may long-term plan. At kung magiging tama ang mga hakbang na ito, mga playoffs, posibleng mas maging handa siya sa susunod na tawag ng national team. Samantala, lumabas naman sa pahayag ng isang kilalang sports vlogger ng KBL ang pangalan ni Justin Baltasar. Ayon dito, madalas mapag-usapan si Balti sa hanay ng fans ng KT Sonic Boom. Subalit ayon sa kanya, malabo na si Balti sa nasabing liga. Kung bakit, narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Bake PD 1983 sa kanyang official X or Twitter account. Si Justin Baltasar madalas banggitin sa fan community ng KT Sonic Boom Club. Gayunman, kahit na nakapirma na siya dati sa Samsung Club, malabo na kunin siya ng mga KBL team dahil meron siyang kasaysayan ng unilateral na pag-cancel ng kanyang kontrata. May point naman yung pahayag ni Bake PD tungkol kay Justin Baltasar, lalo na kung pagbabasehan na nangyari sa kanyang stint sa KBL, di ba? Hindi kasi basta-basta makakalimutan or nakakalimutan ng mga foreign teams ang issue ng hindi pagtupad sa kontrata, lalo na sa kaso niya kung saan nauwi ito sa no-show at hindi niya paghabol sa deadline dahil sa visa issues, commitment sa ibang torneo at miscommunication sa kampo niya at sa team. Sa ganitong sitwasyon mga playoffs, natural lang na maging maingat ang mga KBL teams sa pagkuha sa kanya. Pero kung titingnan mo mga kasalukuyang sitwasyon kay Baltasar, mukhang wala rin naman siyang agarang plano na umalis sa Converge Fiber Xers, di ba? Sa ngayon kasi maayos naman siya sa PBA. Nakakakuha siya ng solid na playing time at nagagamit ng maayos ang kanyang skill set. Hindi siya nakastuck sa bangko at may malinaw siyang role dito sa team. Yun nga lang, mababa ang standing nila sa ngayon. Sa totoo lang mga ka-playoffs, malaking factor din ng stability. Matapos ang nangyari sa KBL, posibleng mas pinipili muna ni Baltasar ang isang environment na sigurado siya kung saan tuloy-tuloy ang laro at development niya, di ba? At sa Converge, mukhang nahanap niya yun eh. Hindi rin biro magkaroon ng consistent minutes sa isang kompetitibong liga tulad ng PBA. Sa huli, andun pa rin ang talento ni Baltasar na pwedeng umangat sa international level. Pero sa ngayon mga playoffs, parang mas practical na desisyon ng manatili muna siya kung nasaan siya. Mag-improve, magpakita ng consistency at unti-unting ibalik ang tiwala ng international teams bago muling sumubok sa abroad. Pero sa tingin natin mga playoffs, wala pa siyang plano eh. Kung malabo si Balti sa KBL, tila sinisiguro or sinisimula na ni Coach Yang Giao ang paghahanda sa mas malalim na laban.
sa panalong itinala versus Terra Firma, kapansin-pansin na inilabas ng veteranong coach ang mga rookie nito kung bakit. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Yeng Giao sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Siyempre palaging may risk sa ganitong desisyon, pero sa kabilang banda, hindi sila mag-i-improve kung hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon sa actual game situation. Nakikita ko sila sa practice masisipag sila at karapat dapat mabigyan ng chance. Yung mga minutong binigay ko sa kanila kanina, pinaghirapan nila yon. Masaya ako sa pinakita nilang performance. Sa tingin ko naman, kaya kong i-take ang risk na bigyan ng mas maraming minuto ang aming mga rookie at bigyan sila ng game experience. Makakatulong kasi ito para tumibay sila para sa hinaharap Maganda yung move na to ni Coach Yeng Giao Hindi lahat ng coach may lakas ng loob na magbigay ng extended minutes sa rookies, lalo na sa gitna ng competition, di ba? Pero sa ganitong paraan mga playoffs, pinatitibay niya kagad ang mga baguhan Hindi lang sa ensayo, kundi sa totoong laban na yan. Kumpara sa ibang sistema na madalas nakabangko lang ng rookies, dito pa lang nahahasa na sila. Kaya pagdating ng crucial moments, hindi na sila nangangapa or natataranta, di ba? May dahilan din kung bakit kaya niyang gawin to. Magandang takbo ng rain or shine. Sa kasalukuyan, hawak nilang malinis na 7-0 record sa conference na to Kaya may konting leeway si Coach Yeng para mag-experiment at mag-develop ng players nang hindi isinasakripisyo yung panalo. Ibig sabihin, hindi lang siya nakatuon sa present, kung hindi pati sa future ng team, di ba? At para sa fans, ibang excitement din ang dala nito mga playoffs. Bukod sa panalo, nakikita nila ang growth ng mga bagong muka. Isang bagay na nagbibigay ng mas malalim na connection sa kupunan. Mas engaging panoorin kapag may development story sa loob ng lineup Kung ikukumpara sa mga nakaraang conference na madalas nasa ilalim ang rain or shine, ibang-iba ang aura nilang yun mga playoffs Mas agresibo, mas kumpiyansa at mas balance yung lineup. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit mas ganado ang fans. Ramdam nila na may magandang direction ng team at posibleng mas malayong marating kung magtuloy-tuloy ang ganitong sistema. So guys, maraming salamat.